Okay, maraming salamat po sa mga magulang sapagkat hindi po kayo nagdalawang isip na talagang inyong mga anak. No, yan po ay isa sa mga unang responsibilidad na dapat gawin ng mga magulang. No, na sa panahon na may panganak ng mga anak, ang isipin po agad natin ay paano natin sila may dadala sa ating Panginoon. Okay? So, mga kapatid, salamat po sa inyo at sa mga magulang na narito ngayon. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral po ng ating lesson sa Great Controversy na sa chapter 25 na po tayo mga kapatid. At hindi natin matatapos ngayong December. So, ibig sabihin, aabot pa to hanggang first quarter siguro na 2012. Okay? Sa pagkanda mga kapatid ko ng ating pag-uusapan, sapagkat ito po ay may patungkol po sa kautusan ng ating Panginoon. No? Ito po ay may pinabagatang God's law immutable. Okay? God's law immutable. O ang kautusan ng ating Panginoon ay walang pagbabago o hindi nagbabago. Okay? So bago tayo sa mga kapatid, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa gabi ninyo na napakabuti niyo po sa amin. Nasa linggo, bagamat marami mga pagsubok sa buhay, marami mga katamsan na alam po namin may mabigat na magaan. Kami po ba, Panginoon, ay narito pa rin upang ilapit sa inyong pangalan. Salamat po at nakikinig niyo rin ang karapatan na makapagpuri at makapagpasalamat. Sa oras ito, Panginoon, bigyan kami ng katalinuhan upang maunawaan po namin ang mga mapag-aaralan namin. Gustusin niyo po ang aming mga puso. Palitan ito ng kaisipan ng aming Panginoon at purahin po ang kaisipan ng sanlibutan. Upang mga bagay na narito ay maunawaan po namin sa pangalan po nila. So, ang pag-usapan natin mga kapatid ay tungkol sa kautusan. Ano po? Gaano po ba kahalaga ang kautusan sa anak ng ating Panginoon? At paano po ang kautusan ng ating Panginoon ay nag-survive sa mahabang panahon? At gaano po ito kahalaga kung ang pag-uusapan ay ang ating relasyon sa ating Panginoon? Ano po? Bago natin po ba nagbasa ng Great Controversy? Okay. Salamat po sapagkat wala po nakitang kamay. Basahin niyo mga kapatid, ha? Kasi alam niyo po, mas maunawaan niyo habang dinidiscuss ko na may alam tayo, no? Kasi may mga bagay na, syempre, pag i-discuss ko, hindi naman lahat doon details by details masasabi ko. Anyway, mga kapatid, ang mahalaga ay yung mensahe na ating mapakinggan ngayon. Pero huwag po tayo magsama na basahin ito, mga kapatid, sapagkat napaganda. Katulad nga po ng sinabi ko ng mga nakarang panahon, narito po ang kasaysayan ng ating iglesia. No? Kung gusto niyo malaman ang kasaysayan ng iglesia, basahin niyo ang Great Controversy, mga kapatid. No? Kung gusto niyo malaman yung plan of salvation ng ating Panginoon, ang kasaysayan ng mga pagliligtas ng ating Panginoon from the beginning up to the end, yan po ay mababasa natin dito sa Great Controversy. Okay? So, magkaroon po tayo ng panahon, mga kapatid, sa pagbabasa ng Great Controversy. Dito po mga kapatid, sa pagkasama nila lang, sa Revelation chapter 11 verse 19, ipinakita rin mga kapatid ko na yung langit ay nabuksan at nakita roon ni Juan ang templo at ang Ark of the Covenant na naroon ang testamento ng ating Panginoon. So, ibig sabihin sa vision ni John, nakita niya ang langit, mga kapatid. Nabuksan ang langit at doon nakita niya ang templo. At sa templo, nakita niya po yung Ark of the Covenant na kung saan nakalagay po ang 10 utos ng ating Panginoon. At nakita niya yung ating Panginoon na pumasok po doon sa Most Holy Place. Diba may dalawang bahagi ang sanctuaryo, diba? Una ang Holy Place, ikalawa ang Most Holy Place. Nakita ni Juan na pumasok ang ating Panginoon doon sa Most Holy Place. Dito mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral ng nakaraang mga panahon na rin, na na-discuss natin sa sanctuary, yun ay yung panahon na kung saan nagkaroon ng tinatawag na Day of Atonement. Na sa ating kasaysayan, ito po
nangyari noong kailan? 1844 hanggang sa kasalukuyan. Diba? So from 1844 hanggang sa kasalukuyan, ito na po yung second phase ng ministry ni Jesus Christ, na kung saan ito tinatawag na doon sa earthly sanctuary na Day of Atonement. No? Ibig sabihin mga kapatid, ito na yung tinatawag naman sa atin na pre-Advent judgment. Na dito mga kapatid ko, sinusuri na ng ating Panginoon at tinitingnan ang bawat puso at bawat kaisipan ng tao kung siya ba ay nararapat sa langit o hindi. Okay? So yung mga kapatid. At doon, nung nandun na si Juan mga kapatid, nakita niya yung Ark of the Covenant. At nakita niya po ang 10 utos ng ating Panginoon. No? Yung 10 utos ng Panginoon na inukit ni Moses doon sa Mount Sinai. Nakita niya mga kapatid. At ang 10 utos na ito mga kapatid ay isang banal. Ang nagpapabanal mga kapatid sa lugar na iyon ay hindi yung Ark of the Covenant, hindi kung ano man ang mga bagay na kundi yung presensya ng ating Panginoon. Naalala niyo yung burning bush? Di ba? Hindi naman ang burning bush ang banal doon o yung apoy, kundi yung presensya ng ating Panginoon. So, nagpapabanal doon sa Ark of the Covenant, which is the vessel ng Ten Commandments, ay ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga tinawag na tabernacle mga kapatid. At sinabi yung tabernacle, ibig sabihin nandun ang presensya ng ating Panginoon. So nakita niya ang kautusan. At ang kautusan, sabi niya mga kapatid, ay banal. Ito ang original na kautusan ng ating Panginoon. Ano po? Nakita niya po mga kapatid na itong kautusan na ito ay kailanman hindi pwedeng palitan ng tao. No, ang kautusan na ito kailanman ay hindi pwedeng palitan ng tao. Kagaya po sinabi sa Matthew chapter 5 verse 18, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law. Ni tuldok, ni kudlit ay walang mawawala saan? Sa kautusan ng ating Panginoon. So, pinapakita nito mga kapatid na ano po, God's law is immutable. Kailanman hindi nagbabago sapagkat mawala man daw ang langit, ang lupa, ni tuldok, ni kudlit ay walang mawawala sa kautusan ng ating Panginoon. So, doon na lang kapatid sa kautusan, sabi nga in the very bottom of the Decalogue, o ng 10 utos, ay ang kautusan, doon sa ika-4 na utos na nagsasabi, remember the Sabbath day to keep it holy. No? Ito lang mga kapatid, sabi ko, in the very bottom of the Decalogue is the 4th commandment. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gate. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Alam niyo mga kapatid, itong talatang ito ay hindi lamang ito basta nabasa ng mga anak ng ating Panginoon. Sa kanilang pagbasa, inimpress pa ng Panginoon ang puso ng bawat estudyante ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang kasulatan, lalo-lalo na ang 10 utos at higit sa lahat doon ang 4th commandment upang malaman nila ang kabutihan ng ating Panginoon. Pero dumating sa point mga kapatid ko na may mga tao na pilit naghahanap sa banal na kasulatan na binuboy ng ating Panginoon daw ang araw ng Sabat. Pero from Genesis to Exodus to Revelation, wala silang nakita na ang Sabat po ay binabaliwala ng ating Panginoon. Sa mga kapatid, mahalaga po sa kautusan ang araw ng Sabat. Ito raw po mga kapatid ko ay pagpapakita ng katapatan natin sa ating Panginoon. Nangangahulugan, kapag hindi tayo nasunod sa kautusan ng Panginoon at lalo-lalo ng mga kapatid ko, doon sa ika-4 na utos na sinasabi ko, remember the Sabbath day to keep it holy,
6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Nangangahulugan mga kapatid ng ating loyalty ay wala po sa ating Panginoon. Sabbath is a sign of loyalty. Diba? Paano po natin kayo mapakita na loyal tayo sa isang tao? At ang Sabado mga kapatid ko ay pagpapakita na tayo po ay loyal sa ating Panginoon. If not, mga kapatid, kung hindi natin magagawa yun, that means opposite. Hindi po tayo nagiging loyal sa ating Panginoon. Sabi po mga kapatid sa Revelation chapter 3, 7-8, Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. No? Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Ang open door na ito mga kapatid ko ay ang karapatan ng tao na makasunod po sa kautusan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ministeryo ng ating tagapagligtas na Jesus. Pero sa kabila noon, yung mga bukas na pinto na pilit na binubuksan ng Panginoon para sa iyo at para sa akin ay pilit namang sinasarado ng tao. At silang mga pinto na sinarado ng Panginoon ay pilit namang binubuksan ng tao. Ano po yun mga kapatid? Laging opposite ang ginagawa natin sa kalooban ng ating Panginoon. Diba? Higit sa lahat, kapag ang pinag-uusapan na po ay ang kautusan ng ating Panginoon. Huwag po natin isipin na parang nagiging masyado tayong fanatic ko mga kapatid. Pero paano mo malalaman, ano po ang magiging basihan ng pagiging tapat natin sa ating Panginoon? Isa po sa basihan ng pagpapakita ng isang katapatan ay ang masunod po natin ang kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, very particular ang Panginoon sa kanyang kautusan sapagkat ito po ay transcript ng karakter ng ating tagapagligtas. At nang nais niya, ito po ay may sa puso at isip ng tao upang ito po ay maging bahagi rin ng kanilang buhay at karakter bilang anak ng ating Panginoon. So mga kapatid, sa ating panahon ngayon, natitake for granted po natin ang kautusan ng ating Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon ay nagpapakita rin at basihan din kung gaano natin kamahal ang Diyos. Wala nang ibang basihan mga kapatid para sabihin niyo mahal niyo ang Panginoon, kundi ang kanyang kautusan. If you love me, keep my commandments. If you love me, remember the Sabbath day to keep it holy. If you love me, thou shalt not bow down to any graven image or any likeness that is in heaven or in earth above. If you love me, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not bear false witness against thee. Itong sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, anak, ang kalooban ng iyong ama o ng iyong magulang ay iyong susundin. Wala nang ibang basihan mga kapatid ng katapatan ng pagpapakita na ang anak ng Diyos ay tapat o mahal niya Panginoon, kundi sa pamagitan lang ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Very direct po si Mrs. White sa kanyang mga sinasabi. Hindi po para, sabi nga po mga kapatid, ito yung mga tinatawag na constructive review. Tama ba yun? O criticism. No? Hindi para ilayo tayo sa Panginoon, kundi maunawaan natin na tayo po pala minsan ay naliligaw ng landas. Kasi mga kapatid sa ating panahon ngayon, opo, sobrang natitake for granted na natin ang araw ng Sabado. Ang araw ng Sabado ay parang pangkaraniwang araw na lang po sa bawat isa natin. Not realizing that it is a sign of our loyalty to our God. No, that's a sign of loyalty sa ating Panginoon. So, pag sinabing 6 days, thou shalt not labor and do all works. When we say works and labor, lahat yung mga kapatid. It includes lahat ng works or labors, mga kapatid. Because the 7th day is the Sabbath of the Lord. The Sabbath was made for men and not men for the Sabbath. At sabi rin mga kapatid, ang araw Sabbath ay ginawa para sa inyo at hindi para tayo doon sa araw Sabbath. So ang Sabbath mga kapatid is special design by God for you and for me. Okay? Parang ano yan mga kapatid ginawa yan ng Panginoon para maging
makipag-commune ang Panginoon sa atin. Diba? So mga kapatid ko, dapat ang araw pa nga ng Sabat, ang isa sa pinaka-araw na dapat excited tayo. Na parang kapag narinig natin ang Sabat, masaya tayo sapagkat makakasama natin ang ating Panginoon. Ganyan si Adan at Eva ng mga kapatid. Na kapag alam nilang, kapag narinig na nila ang araw ng Sabat, natutuwa sila sapagkat yung time ng mga kapatid ko na makakasama nila ang Diyos sa pagsamba. Ano po kaya naman tayo sa ating panahon ngayon mga kapatid? Kapag narinig natin ang araw ng Sabat, ano pong napasok sa ating isip? Ano po kaya pumapasok sa ating puso mga kapatid kapag narinig natin ang araw ng Sabat? Nawawala na po ba ang halaga nito? O nawawala na po ang importansya nito mga kapatid? Huwag naman po sana. Muli po natin isipin mga kapatid ko na ito po ay hindi basta-basta kautusan ng ating Panginoon. Hindi po ito yung kautusan na pwedeng baliwalain. Kung ang Panginoon ay eternal mga kapatid, same as His law is eternal. Sabi rito, the grass feather, the flower fade, but the word of God remains forever. Okay? Mawala ang langit, mawala ang lupa, ni tuldok, ni kundis, mga kapatid ko, ay walang mawala sa kautusan ng Panginoon. Kaya ang kaaway naman ay naging busy para sirain ang kautusan ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Sapagkat sinasabi, mga kapatid, na sambahin natin ang ating Panginoon in spirit and truth. Diba? Worship the Lord in spirit and truth. Paano natin masasamba ang Diyos, mga kapatid, kung wala naman tayong pagpapahalaga sa araw ng Sabat? At isa sa responsibility ng tao, mga kapatid, is to worship the Lord. And how can we worship the Lord kung hindi tayo nagbibigay ng pagpapahalaga, mga kapatid ko, sa araw ng Sabat? Hindi pwede natin sabihin may family worship naman kami. Mayroon naman ako personal devotion ng kapatid. But let us remember that God has allotted one day para sa atin at sa kanyang mga kapatid. Upang may pakita ang katapakan natin sa ating Panginoon. So yung mga kapatid ang gusto niya sabihin sa akin. So, nais ng ating Panginoon na maging bahagi ng buhay natin ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Hindi dahil gusto natin maligtas mga kapatid. Upang maipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Upang maipakita natin ang katapatan natin sa ating Panginoon. Sabi mga kapatid, sa Revelation, sabi rito ng first angels, mga kapatid, fear God and give glory to Him and worship Him as the Creator in heaven and earth. So in order to do this, they must obey His law. Sabi rito. Sabi mga kapatid, ulitin ko, no? Sabi ng first angel, this is the last message in the end time, mga kapatid. And the message is, hindi lang po ito para sa mga tao na kapatid na mga pabalita, kundi para sa bawat isa sa atin ang itong sabi ng mga kapatid, fear God, give glory to Him, and worship Him as the Creator of the heavens and earth. In order to do this, mga kapatid, we must obey the law. Kinakailangan natin sundin ang kautusan ng ating Panginoon. Not physically mo, lahat kasama po ang ika-4 na utos na siyang panahon ng pagsamba. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pag sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na remember, anong ibig sabihin? Pag sinabi sa akin ng magulang ko, anak, huwag mo itong kalilimutan. Pag sinabi, huwag mong kalilimutan, meron bang mahalaga sa bagay na yun? Wala. Meron, mga kapatid. Di ba? Kapag sinabi ng isang tao, huwag mong kalilimutan yan, tandaan mo yan, ha? Ibig sabihin, mahalaga ang isang bagay na yun. Di yung sinasabi ng Panginoon, anak, mahalaga ang Sabado. Kaya sinasabi ko sa'yo, alalahanin mo ito, tandaan mo ito, anak. Pagkat ang tao'y malilimutin, sabi ng Panginoon, alalahanin mo ito lagi, and remember the Sabbath day to keep it holy. At sabi mga kapatid, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. What is our duty, mga kapatid? Our whole duty? Sabi dito mga kapatid, to fear God, sinabing fear God, obey.
and keep His commandments, for this is the whole duty of man. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Kung sino man po na iiwas ang kanyang tenga sa pakikinig ng kautusan ng ating Panginoon, ang kanyang mga panalangin ay magiging ano po, sabi rito, abomination. Ano ba yung abomination sa Tagalog? Ayun, parang karumal-dumal, walang halaga, walang silbi. At paano titigil ng Panginoon ang panalangin ng tao na hindi nasunod sa Kanya? Pagkamat mahal niya ang tao, paano ipagkakalog naman yung mga bagay na ayaw naman natin sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon? So the duty to worship God is based upon the fact that He is the Creator and that to Him all other beings owe their existence. And wherever in the Bible His claim to reverence and worship above the gods of the heathen is presented, there is silent evidence of His creative power. Sabi sa Psalm 96:5, all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. So isa mga kapatid, no? Kaya kailangan natin sambahin ang ating Panginoon ay pinapakita natin mga kapatid ko na kung hindi tayo sa Kanya, hindi tayo mag-exist bilang tao. At isang parang mga kapatid para makilala natin ang Panginoon natin bilang mandalala ay ang masamba natin ang ating Panginoon. Dalawang institusyon mga kapatid ko ang ginawa ng ating Panginoon nung salaman ng Eden. Una ay ang ating Sabat. Ikalawa yung pag-asa. Pag sinabing mga institusyon na institusyon, ito pong lahat ay mahalaga sa ating Panginoon. So dito mga kapatid, we are called to worship God. Especially mga kapatid, yung sinasabi sa court na kinakailangan nating alalahan ng araw ng Sabat. It is a sign of loyalty. This is the mark mga kapatid. Sabi sa Ezekiel 20:20, at ibinigay ko nga sa inyo upang ito'y maging tanda ko sa inyo at sa akin. At hindi lang ibinigay, sabi sa verse 20, sa verse 12, ibinigay sa 2020, inyong ipangilin upang malaman nyo na ako'y inyong Panginoon. So mali na mga kapatid, ang araw ng Sabat, ito'y nagpapakilala ng Diyos ay ating Panginoon. Maraming tao, hindi nila natin recognize na ang ating Panginoon ay Lord, kundi Savior lang. Because ano po, the reason why hindi sila nagbibigay ng mataas na regard sa kautusan ng ating Panginoon. No? Usually, kilala natin ang God and Savior. Ano lang, Creator and Savior, pero hindi Lord. Dapat maging Lord of our lives, yung ng buhay natin, ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Na po? So, ang kaaway ay gumagawa sapagkat gumawa siya ng counterfeit. At ang counterfeit na yan, mga kapatid ko, ay mababasa natin sa Apocalypse na merong isang hayop, ito yung dragon, sa Revelation chapter 12, napilit na gustong wasakin ang ating tagapagligtas, pero hindi siya nagtagumpay. Dahil hindi siya nagtagumpay, ang kanyang paglaban ay nalipat saan? Sa mga remnants. Hanggang sa Panginoon, sa panganahon na yun ay nakikipaglaban ang dragon na to. Sino ito mga kapatid? Si Satan. At ang kanyang target? Ang kanyang target mga kapatid ay i-divert ang pagsamba mula sa Diyos patungo sa Kanya. At gumagawa siya ng maraming paraan mga kapatid ko para sa isipan natin at maging ang ating pagsamba ay malipat mula sa Diyos patungo sa Kanya. At gumamit siya ng isang sistema. Alam na po natin yan mga kapatid ko. Ang sistema na sinasabi sa Daniel mga kapatid ko na na pilit na bumago ng mga panahon, nagsalita ng mga blasphemous na mga salita laban sa kataas-taasan, pinilit na palitan maging ang mga araw ng pagsamba ng ating Panginoon. Itong ginamit ng sistema hanggang sa ating panahon ngayon mga kapatid, ito ay nagpapatuloy. Pero mga kapatid, ayon na sa propesiya, ang sistema ito, noong panahon ni Napoleon Bonaparte, ay nasugatan. At medyo natigil ang kanyang kapangyarihan, pero hindi naglaon
Merong lumabas na naman sa kapangyarihan. Sabi rito, he is the image of the beast. At itong beast na to ay hindi siya galing sa tubig, na ayon sa propesiya kapag sinabing tubig, ay ano po? Multitude. O sa karamihan, siya po ay nanggaling sa lupa, from nowhere, no? From nowhere. At siya po mga kapatid ay nakita noon lamb-like beast with 2 horns. And this is the United States of America, ayon sa prophecy. And that 2 horns mga kapatid ko ay ang freedom of religion. At ano po? Yung kanyang freedom of religion sa kanyang political power. Ano po? So, dun sa freedom of religion mga kapatid, nagkaroon ng panahon na mga tao ay mag-isip na kaya nilang gumawa ng iba't ibang prinsipyo na kung saan ang kanilang standard ay masasatisfy. At hinihiwalay nila ang kanilang sarili dun sa standard ng ating Panginoon na nag-umpisa pa noong nilalang as doon pa sa langit. Ito mga kapatid kasi ang tendency ng tao. Meron tayong kanya-kanyang mga satisfaction. At gusto natin mag-gratify ang ating sarili. At para mangyari yan, gumagawa ang tao ng sarili niyang standard. O gumagawa siya ng sariling pamantayan. Hiwalay sa pamantayan na itinakda ng Panginoon simula pa noong lalagay ng ating sanlibutan. At ang pamantayan na yan mga kapatid ko ay ang kalooban ng Diyos pero iba ang kanyang kautusan. Gumagawa tayo ng sarili nating prinsipyo para masunod ang kagustuhan ng sarili natin, ng ating sarili. Gumagawa tayo ng sariling pamantayan para ma-gratify at ma-satisfy ang ating sarili. Pero mga kapatid, labag po yun sa pamantayan ng ating Panginoon. Sapagkat ang pamantayan ng ating Panginoon na nag-exist simula pa hanggang ngayon ay ang kautusan ng ating Panginoon. So makita natin mga kapatid, time will come. Itong makapangyarihang beast na to na may 2 horns, no? Siyang gagawin executive power ng dragon o ng dragon ni Satan mga kapatid upang i-execute ang isa sa pinakamalaking deception at yung diversion ng pagsamba from Sabbath to Sunday. Kaya mga kapatid, narinig natin mga news ngayon, yung mga narinig na text, mga nababasa nating text. Don't take it for granted. Be watchful mga kapatid. Hindi ko sinasabing yan na yun, pero don't take that for granted mga kapatid. No? Sapagkat sinasabi ni Miss White, maraming mawawala sa mga anak ng Panginoon in the last days sapagkat hindi nila inaalam ang mga panahon at mga panahon at kung kailan darating ang mga bagay na nasa banal na kasulatan. Kaya maging mapagmasid tayo mga kapatid ko. Ang sinasabing magmasid, patuloy natin gawin ang kalooban ng ating Panginoon. So pinapakita rito mga kapatid ko, sabi rito, the lamb-like horns indicate youth, innocence, and gentleness. Filthy representing the character of the United States when presented to the prophet coming up in 1798. Sabi rito mga kapatid, the beast with lamb-like form spake as a dragon, and he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which was therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. So ano daw pong gagawin ng second beast na to with 2 horns mga kapatid? Sabi nito, he exercised all the power of the first beast before him and caused the earth to worship the first beast. So siya mga kapatid ang magiging mag-execute ng mga programa ng unang beast na sinasabi sa banal na kasulatan upang sumamba sa kanya. So ngayon mga kapatid, kung ngayon dinidisregard na natin ang kautusan ng ating Panginoon, wala nang pagpuwersa na mangyayari pa sa atin. Sapagkat ano na po, kumbaga kung titingnan natin, hindi na mahirap sa atin na ma-compromise
ang kalooban ng ating Panginoon. Pero sa mga tatanggi at maninindigan sa prinsipyo at kalooban ng Diyos, mga kapatid ko, sila ay makakaranas ng matinding persecution. And yet, sabi ng ating Panginoon, after that, mga kapatid, walang mamamatay sa aking mga anak. I will save them. Ibibigay ko ang mga anghel para protektahan sila. Silang nagtatapat sa akin. Manindigan tayo, mga kapatid ko, sa kautusan ng ating Panginoon. Hindi para maligtas, ipakita natin kung sino mahal natin. Hindi ang sanlibutan, kundi ang ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang kautusan ng Panginoon is immutable. Hindi ko kayang palitan yan. Taon sa palitan mo yan, sabi sa Apokalipsis, isusumpa ako. Hindi ko pwedeng, kung ang pagpalit sa kautusan ay makakaranas ng kaparusahan, how much more ang paglabag sa kautusan? Huwag tayo mag-dwell, mga kapatid, sa punishment, sapagkat natural na dumarating mga consequences kapag lumabag tayo sa prinsipyo ng Panginoon. Ang tingnan lang natin, gaano ba natin kamahal ang Diyos? Ang pagmamahal ko ba sa Diyos ay kasing laki lang na mustard seed? Kung faith, okay. Pero yung pag-ibig ko ba sa Diyos ay kasing laki ng mustard seed at ang pag-ibig ko sa sanlibutan ay kasing laki ng buto ng avocado. Sukatin natin, mga kapatid, pag-ibig natin sa Diyos. At isang panungad dyan, mga kapatid ko, ay ang pagsunod sa kanyang kalooban. Pag sinabi kalooban, mga kapatid, lahat ay nasusulat sa banal na kasulatan. Kasama ron ang kanyang kautusan. Titingnan pa natin, mga kapatid. Sabi rito, it is a fact generally admitted by the Protestants that the Scriptures give no authority for the change of the Sabbath. This is plainly stated in publication issued by the American Truck Society and American Sunday School Union. One of these works acknowledges the complete silence of the New Testament so far as an explicit command for the Sabbath, Sunday, the first day of the week, or definite rules for the observance are concerned. So, mga kapatid, si George Eliot, isa sa mga professor, mga kapatid ko sa American Sunday School Union, ay nasasabi ng banal na kasulatan ay silent. Silent siya, mga kapatid ko, kapag ang pinag-uusapan ay ang pagbabago ng araw ng Sabat. Wala kang mababasa, sabi niya, na binago ng Panginoon ang araw ng Sabat. Si A.E. Waffle, ang sabi niya, up to the time of Christ's death, no change has been made in the day. And so far as the record shows, they did not give any explicit command enjoying the abandonment of the 7-day Sabbath and its observance on the first day of the week. Even the Roman Catholic Church, mga kapatid, acknowledges, no, na wala kang magbasa sa banal na kasulatan from Genesis to Exodus dun sa Catholic Catechism of Christian Religion, nagsasabi na ang araw ng Sabat ay binago. Sapagkat kailanman, mga kapatid ko, ang banal na kasulatan ay hindi magsasabi na siya'y binago, sapagkat ang Sabat ay bahagi ng kautusan na nagsasabi, God's law is immutable. If God's law is immutable, same with Sabat, mga kapatid. Hanggang sa langit ay pagsampa na gagawin mo yung araw ng Sabat. So, gano'n, mga kapatid ko, kahalaga ang araw ng Sabat. Kung ngayon parang tinuturing na lang natin siyang pangkaraniwang araw, huwag nawang mangyari yung mga kapatid. Huwag natin siyang gawing pangkaraniwang araw, sapagkat kung patuloy natin gagawin yan, hindi na natin mararamdaman ang kabanalan ng araw ng Sabat. Hindi tayo nagiging panatiko dito, mga kapatid. Sinasabi na ng Panginoon, anak, kung mahal mo ako, gawin mo yan. Di ba? Sa mga dalaga, bago kita sagutin, hanapin niyo na yung mga binata. Wala yata binata ko eh. Bago kita sagutin, pwede ba ang gawin mo ito? Gagawin naman ng binata, gagawin. Pwede mo ba akong bigyan ng 2 bouquet ng bulaklak? Bibili. Para ipakita yung pag-ibig doon sa nililigaw. Panginoon, di ba natin kaya gawin yan, mga kapatid? Hindi ba natin kaya gawin yan? Kung kaya natin gawin sa tao, mga kapatid, kaya natin gawin sa Panginoon. Isipin nyo na lang kung ano ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid.
Isipin na lang natin kung anong ginawa ng Panginoon. From nowhere ako mga kapatid, because of my sin, wala, kung titignan ko nga sa sarili sa Panginoon, wala akong halaga. Pero yung Diyos mismo mga kapatid, namatay para sa akin. Na kung titingnan, ano ba ako sa universe na ito? Pag makita niyo mga buyog sa limutan, hindi niyo makita si Junel. Kung idikit pa kaya ako sa araw, hindi niyo makikita. How much more isang sinuko? Pero bakit ganun ako pinahalaga ng Panginoon? Sapagkat mahal ako ng Diyos. Paano natin may papakita ang pagpapahalaga sa ating Panginoon? Paano niyo may papakita na mahal ko siya? Sundin po natin ang kalooban ng ating tagapagligtas. In the issue of the content of Christendom, will be divided into two great classes. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, and those who worship the beast and his image and receive his mark. Although the church and state will unite their power to compel all both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark of the beast, yet the people of God will not receive it. The prophet of Patmos, behold, them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name, is stand on the sea of glass, having the harp of God and singing the song of Moses and the Lamb of Revelation. In the last days, mga kapatid, dalawang class lang ng tao matitira. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Walang nasa gitna. Hindi apat na klase ng tao matitira. Hindi tatlo. Hindi rin pwedeng wala ang grupo. Sapagkat sinabi ng Panginoon, walang malahininga. Kung sino man ang malahininga, itutuka ko, sabi sa Apocalypse. May dalawang grupo lang mga kapatid ko sa huling panahon. Those who worship God and those who worship the beast and his image and has his mark. Yun lang dalawang grupo ng mga tao matitira sa ating panahon. Mga kapatid, alam ko kung saan grupo niyo gusto. Pero let us accept ourselves. Baka minsan-minsan mga kapatid ko. Although hindi pa natin identify ngayon ang mga bagay na ito. No? Hindi natin pwede i-judge yung mga tao na nasa labas na, oh, you are the mark of the beast. Hindi natin sila i-judge mga kapatid. Sapagkat, time will come. Mas maraming papasok mga kapatid ko at susunod sa ating Panginoon ang nakakalungkot. Sa maraming papasok sa iglesia ng ating Panginoon, siya namang marami ding lalabas sa iglesia ng Panginoon. Huwag nawa sana tayo dito yun mga kapatid ko. Pero sabi ni Mrs. White, sabi niya, out of 20, no? Nung kanyang panahon, kung titingnan kung yakis niya, sa 20, more than 10 ang mawawala sa iglesia. Ilan malit ka sa church? Less than 10. Ibig sabihin, marami pa lang lalabas. That is during her time. Kaya ang sabi niya mga kapatid, mga sikap kayo. Mga sikap tayo bilang mga anak ng Panginoon na yung bilang na yan ay liliit at mas marami mananatili sa iglesia ng ating Panginoon sapagkat mahal nila ang Diyos at nasusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang basihan, no? Kaya ang ating idalangin sa gabi-gabi nating pagtulog. Panginoon, wala akong kalakasan sapagkat ako'y mahina para masunod ang kanyang kalooban. Ang dalangin ko, ibigay mo ang iyong banal na Espiritu sa akin at siyang magpalakad sa inyong mga kalooban sa aking buhay. Kapag nangyari mga kapatid, sabi ng Panginoon, and I will put my Spirit in you to cause you to walk on my statutes, to cause you to walk on my commandments. Imbitahan natin ang banal na Espiritu mga kapatid na siyang magpapalakad sa atin. At hayaan natin na siya ang bumuhay ng ating spiritual na buhay. Sa mga kapatid ko, ito'y bahagi ng tinatawag na great controversy. Si Satanas, si Lucifer, kaya siya nagrebelde sa ating Panginoon sapagkat sinasabi niya, ang kautusan ng Panginoon ay unjust. Okay? Ang kautusan ng Diyos ay hindi masusunod ng tao. Ang mga anghel ay sumusunod because of fear. Pero pinakita yun ni Kristo nung siya nagkatawang tao, na pinakita niya, bagamat siya ng kalagayang tao, nasunod niya ang kalooban ng ating Panginoon. Kung si Kristo ay nagkatawang tao mga kapatid, tayo ngayon ay tao, hindi ba kaya natin masunod ang kalooban ng Diyos? Kaya natin. Kung ang Panginoong Santo Cristo ay pinuspos ng banal na Espiritu, tayo mga kapatid ay pupusposin ng banal na Espiritu.
pamamagitan niya, masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, wag po tayo magkulang sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang Bible, mga kapatid, ay maraming waymarks. Ano po yung waymark? Palatandaan sa daan. Diba? Kapag magbabiyahe ka from Pasay papuntang CA, may mga waymarks dyan na nalalaman mo malapit ka na saan? Sa CA. Ako pag nagbabiyahe ako, pag galing ako Pasay, siyempre naantok pa. So matutulog ako sa bus. Pag makita ko na yung tulay sa pote, idlip na lang, hindi natulog. Pag makita ko na yung Jollibee sa Casimiro, gising na ako. Sapagkat alam ko, malapit na ako sa CA. Ang problema, pag makatulog pa rin ako, lalagpas ako na Casimiro. Mali ko ako ng araw ng Sabat dito. Ang kapatid, ang Panginoon may mga waymarks. Tingnan niyo yan. Sapagkat kung hindi natin titignan, baka hindi natin alam, si Kristo dumating na pala. Baka ang Diyos, dumating na pala, tayo busy pa rin sa mga ginagawa natin na malayo po sa kalooban ng ating Panginoon. Naipus na pala yung 7 plagues, kaya kapag nagkakasakit, 7 plagues na pala, hindi mo naramdaman kasi hindi natin alam na ano po, yun na pala yun. Sapagkat hindi natin tinignan kung ano pong sinasabi ng banal na kasulatan. So ano payo po sa atin? Mahalin natin ang Diyos sa pagparaan na masusunod po natin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, ito ang kautusan hindi makapagliligtas. Tandaan natin yan. Pero yan ay magpapakita kung mahal niyo ang Panginoon at si Kristo ang magbibigay ng kaligtasan para sa inyo at para sa akin. I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except by me. Pero paano natin magpapakita yun sa ating Panginoon Hesus Kristo? Sa pamamagitan ko ng pagsunod sa kalooban ng ating tagapagligtas, lalo-lalo na sa kanyang mga kautusan. Ito bang aking dalangin sa gabing ito?